Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Ang ating pag-aaral po ngayong araw, again, ay continuation ng ating pong pag-aaral on the book of Acts. Nasa chapter 19 po tayo. At verses 23 hanggang 41 ang atin pong pag-aaralan. Ang pamagat po ng ating pag-aaral ngayong umaga, The Gospel that Disturbs the Idols of a City. Pagpalain nawa ng Panginoon ang bawat isa sa inyo, dalangin ng aking puso, nadatnan kayo ng pamamahayag na ito na ang inyong mga sambahayan, ang inyong mga kalusugan ay nasa mabuting kalagayan at ang mga biyaya ng Panginoon sa material na bagay at sa lahat ng inyong pangangailangan ay sapat. Samahan po ninyo ako at atin pong basahin ang atin pong mga talatang pag-aaralan sa umagang ito. About that time, there arose a great disturbance about the way. A silversmith named Demetrius, who made silver shrines of Artemis, brought in a lot of business for the craftsmen there. He called them together along with the workers in related trades and said, "You know, my friends, that we receive a good income from this business. And you see and hear how this fellow Paul has convinced and led astray large numbers of people here in Ephesus and in practically the whole province of Asia. He says that gods made by human hands are no gods at all. There is a danger not only that our trade will lose its good name, but also that the temple of the great goddess Artemis will be discredited, and the goddess herself, who is worshipped throughout the province of Asia in the world, will be robbed of her divine majesty." When they heard this, they were furious and began shouting, "Great is Artemis of the Ephesians." Soon the whole city was in uproar. The people seized Gaius and Aristarchus, Paul's traveling companions from Macedonia, and all of them rushed into the theater together. Paul wanted to appear before the crowd, but the disciples would not let him. Even some of the officials of the province, friends of Paul, sent him a message begging him not to venture into the theater. The assembly was in confusion. Some were shouting one thing, some another. Most of the people did not even know why they were there. The Jews in the crowd pushed Alexander to the front and they shouted instructions to him. He motioned for silence in order to make a defense before the people. But when they realized he was a Jew, they all shouted in unison for about 2 hours, "Great is Artemis of the Ephesians." The city clerk quieted the crowd and said, "Fellow Ephesians, doesn't all the world know that the city of Ephesus is the guardian of the temple of the great Artemis and of her image which fell from heaven? Therefore, since these facts are undeniable, you ought to calm down and not to do anything rash. You have brought these men here, though they have neither robbed temples nor blasphemed our goddess. If then Demetrius and his fellow craftsmen have a grievance against anybody, the courts are open and there are proconsuls they can press charges. If there is anything further you want to bring up, it must be settled in a legal assembly. As it is, we are in danger of being charged with rioting because of what happened today. In that case, we would not be able to account for this commotion since there is no reason for it." After he had said this, he dismissed the assembly. Pagpalain nawa ng Panginoong Diyos ang pagkabasa at pagkadinig
ng kanyang mga banal na salita na sa araw na ito'y ating pagbubulayan. Kung kayo po'y regular na taga-subaybay ng Tinig ng Pag-asa at nasubaybayan ninyo ang journey ni Apostle Paul at ng kanyang mga kasama sa kanilang missionary journey, nagiging exciting na po ang bawat araw ng ating pagtalakay. Nakikita po natin kung ano ang nangyari sa Ebanghelyo, papaano yung Ebanghelyo, the Gospel of the Lord Jesus Christ confronts not only individual but a culture built on idolatry. Nakita po natin when the light of Christ enters a city, it does not simply save individuals. It challenges the whole system of the city. Kina-challenge nito ang economy, ang cultural values ng city. Kaya nga po makikita natin mga kapatid, maging sa mga personal nating karanasan, na nagbabago yung tao mula nang ang Panginoong Hesukristo ay pumasok sa puso nito. Hindi po pwedeng walang pagbabagong magaganap. At sa ating pag-aaral ngayon, Acts 19:23-41, we will follow the Apostle Paul's powerful ministry sa Epeso. Take note, nasa Epeso na si Pablo rito. Lumisan siya galing ng Corinto, then he went to Ephesus, where the people here burned their magic books and turned to Christ. Yun yung pinag-aralan natin kahapon. Naapektuhan na yung, hindi lang yung economic, hindi lang yung religious, hindi lang yung economic, kundi lahat na po ng aspeto ng buhay ng mga taga-Epeso. Can you imagine mga kapatid, yung dating mga merong anting-anting, yung dating merong mga libro ng kapangyarihang itim, ay isinuko nila ito at sinunog nila. Dati pinagkakakitaan yun kasi yung mga aklat na yun na ibinebenta. That is what we discussed yesterday. Ngayon po mga kapatid, tingnan pa natin saan pa humantong ang presensya ni Pablo doon sa Epeso at ang pangangaral ng Ebanghelyo. And here, sa ating pag-aaral, we see the backlash. Ang katotohanan na when God transforms hearts, idols begin to fall. And those who profit from the idols begin to panic. Sa Pilipinas, mga kapatid, hindi lingid sa inyo na ang Santa Cruz, yung Divisoria area, yung Maynila, kung saan doon madalas ginagawa yung pista ng itim na Nazareno. Nagkaalat doon yung mga imahe, mga ribulto, at yung mga bagay na may kinalaman sa pagsamba doon sa imahe ng itim na Nazareno. Halo-halo nandun. May larawan, imahe ni Birhen Maria, ng maliit na si Kristo nung siya'y bata pa, nung siya'y malaki na, at iba-iba. Iba-iba hugis, iba-iba itsura. Can you imagine kung kayo si Pablo, dumating kayo sa ganong klase ng bayan just to illustrate what happens sa Ephesus. Pagkatapos yung mga nagbebenta nito ay nakakilala sa Panginoon na yung ginagawa nila ay nakita nila na hindi talaga kalooban ng Diyos ang pinagagawa nila, tinigil nila yun. Ngayon, ang tingin nyo, sino maaapektuhan? Siyempre, ang maaapektuhan doon, hindi lang yung mga nagbebenta, kundi yung gumagawa noong mga larawang yun. Mawawalan sila ng negosyo at eventually malulugi. At dahil doon, nagkaroon ng disturbances. At dito natin sisimulan ang ating pagtalakay sa verses 23 hanggang 27 muna. The disturbance caused by the gospel. Ito ang realidad mga kapatid. Ang Ebanghelyo kapag pumasok sa puso ng tao, sa pamamagitan ng pagkilos ng Espiritong Banal, sa pamamagitan ng pagkilos ng Diyos, itong Ebanghelyo, the Gospel of the Lord Jesus Christ, will create a sudden change on the person. Hindi po pwedeng walang magiging pagbabago. Kaya napakalaking question mark mga kapatid, kung ang isang tao na nagpapahayag na sila'y Kristiyano, tagasunod ni Kristo, mananampalataya ng Panginoong Diyos, pagkatapos nakita mo corrupt,
nakita mo magnanakaw, nakita mo na sa halip na maglingkod sa gobyerno, sa pamahalaan, sa simbahan, ay walang inisip kundi ang sarili niyang kapakinabangan. Iisipin nyo na napakalaking question mark na baka hindi totoo ang naging pahayag na siya'y Kristiyano. Because we can see through the lens of the Scripture na lahat ng mga mananampalataya na nagpahayag na sila'y mga lingkod ni Kristo, nakita natin ang pagbabago. Kay Sakeo, kay Lydia, doon sa centurion, no? Sa pag-aaral natin dito, sa banal na kasulatan, sa aklat ng mga gawa, yung Eunuco at si Felipe at marami pang iba. You will see the changes among these people, how the Lord changes the hearts and create the changes sa kanilang mga buhay. Hindi po pwedeng wala. At kapag nagbago ang isang mananampalataya, hindi pwedeng hindi makakaapekto sa kanyang kapaligiran. Amen po ba to? Ito po ang binabanggit ng verse 23. About that time, there arose a great disturbance about the way. So ang writer ng Book of Acts, si Lucas, at ipinahayag po rin ni Lucas, very clear, na ang ebanghelyo caused a huge commotion. There arose a great disturbance about the way. Nagkaroon ng hugong-hugong ng mga pagbabago. At ito po ang realidad, yung tunay na Kristyanismo, hindi siya neutral. The true Christianity challenges sin. The true Christianity exposes false worship. The true Christianity demands loyalty to Christ alone. Hating-hati ang pananaw ng mga simbahan sa nangyayari sa Pilipinas ngayon. Makikilahok ba ang simbahan sa mga kilos protesta, sa tahasan at lantarang mga pagnanakaw, kasakiman, at mga kawalang moral ng mga namumuno sa pamahalaan na siyang dapat tagapagtanggol ng karapatan ng mga mamamayan? Ano magiging tindig ng simbahan? Makikilahok ba sa kilos protesta? Sisigaw ba ng pagbaba sa pwesto? Ang tanong, pag pinababa, sino ang bababa? Lahatin na po natin. Kasi ang realidad, may pag-amin naman yung isang senador na Kristiyano. May pag-amin naman si Senator Cayetano. No? Siya po yung kinikilala natin na isang mananampalataya dyan na laging nagko-quote ng Bible verses, laging nagsasabi ng mga talata ng Biblia at nagpapahayag na siya'y mananampalataya. At siya mismo nagsabi, hindi naman panahon para magturuan kundi lahat sila, including himself. Lahat sila ay magnanakaw. Yun naman po ang totoo. Kasi lahat yan may pork barrel. Lahat ng senador may pork barrel at wala namang senador na ipapagamit yung kanyang pork barrel na wala siyang kickback. Hindi po totoo na wala silang kickback. Kung hindi man sila ang inaabutan, may mga chief of staff yung mga yan na siyang taga-kolekta nun. Huwag maglinis-linisan, lahat po iyan. Kapag nando na, sa palayok na may uling, hindi pwedeng hindi mauulingan. Now, anyways, I don't want to talk about more on politics. Medyo mahaba-haba tong sermon na to ngayon. Pero gusto ko lang sabihin na talagang may pag-amin naman sila. Ngayon nga, umamin na yung nag-insert ng bilyon-bilyon Isinigaw na kung sino yung mga kasama niya. Dahil hindi naman niya magagawang mag-isa yun. Ano ba naman tayo mga Pilipino? Naniniwala ba kayo na ididiin mo yung si Ko na wala na siya lang mag-isa, gayong may mga powerful people above him? Hindi po ba? Ngayon, lahat na ng mga akusasyon at kung ano-ano pa, ang matindi nito mga kapatid, saan tatayo ang mga simbahan? Katulad ba ng Iglesia ni Cristo na tinawag ang lahat ng mga miyembro, nagpunta sa Luneta, nagpahayag sila ng
pagkadismaya sa gobyerno, at ang sabi nila, hindi naman nila gustong mag-resign ang presidente. Hindi nila sinasabing mag-resign at bumaba. Ang gusto lang nila, magkaroon ng awareness. Ang tanong, hindi pa ba aware ang Pilipino sa nangyayaring korupsyon? Bata pa si Isabel, andyan na po yung mga pagnanakaw sa pamahalaan. Alam niyo po, gusto ko na nga i-disconnect yung aking TV. Dahil every time na mabubuksan ko, nakikita ko pa nangyayari sa aking bansa. At nakakalungkot na mapanood ang ganitong klase ng sitwasyon. Na before, nung bata pa si Isabel, ang Pilipinas ay pangalawa sa Asia sa iginagalang nirerespeto, napakatayog ng pagtingin ng mundo sa Pilipinas. Pero ngayon, pag sinabing Pilipino, Pilipinas, ang usapan ay korupsyon at ang isang bangag na presidente. Gaano kasakit yun? Ngayon, ang tanong, anong tindig ng mga Kristiyano? Sa Reform understanding, the gospel confronts total depravity, revealing the idols that enslave the hearts. Pinakikita po rito ang kapangyarihan ng Diyos na hindi naman siya nagkakamali. Ang Diyos lang ang pag-asa at ang Diyos ang kumikilos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kaya if there is one thing that the pastors, the leader of the so-called Christian church needed to do is to preach the gospel, confront evil, preach immoralities, preach about sin and corruption and greed. Sa panahon kasi ngayon, wala nang ganon eh. Ang mga pastor ay konsentidor, ang mga pastor ay nang aaliw pa sa mga miyembro ng simbahan, sa mga kalokohang ginagawa, basta meron siyang pakinabang. You can never hear nowadays pastors preaching about greed, preaching about accountability, preaching about homosexuality, preaching about abortion, preaching about those things nowadays. Ang mga pastor ngayon, puro na lang encouragement, puro ganon ang maririnig nyo every Sunday. Kaya no wonder, yung mga taong nasa loob ng simbahan, pinaniniwalaan na lang nila, Christian naman ako, nagsisimba ako, okay lang magnakaw sa gobyerno. Christian naman ako, nagsisimba naman ako, okay lang mangontrata ng ghost project. Tatanungin ko po kayo, lahat ng mga involved na DPWH, lahat ng involved sa Senado at Kongresong magnanakaw, kabilang lahat yan sa isang simbahang Kristiyano. Tanong, nasaan ang influence ng Ebanghelyo? Wala. Pero kung atin pong susuriin at ating pag-aaralan, dito po sa Aklat ng Mga Gawa, every time the gospel, the word of God, entered the human heart, hindi pwedeng hindi ito gagawa ng pagbabago. Kaya napakalaking question, ang Kristyanismo ng Pilipino, ang Kristyanismo ng Pilipinas, ang pinaka-adulterated na Kristyanismo sa mundo. Because the Christianism of the Philippines are fake and not real, no proof of the reality of it. Dahil ang realidad, mga kapatid, hindi pwedeng hindi lilikha ng pagbabago. Makakarinig tayo sa mga politiko, makakarinig tayo sa mga tao na kung totoong binago ng Diyos ang kanilang mga buhay, hindi mo kailangang isabatas ang restitution. Ibabalik ng magnanakaw ang kanyang ninakaw katulad ni Sakeo. Dahil ang Diyos ang mag-uutos nito, hindi ombudsman, hindi ang Supreme Court, hindi ang batas. Amen? Ito po nangyari dito. The gospel of the Lord cause a huge commotion sa Epeso. At ito yung prayer ko eh.
Kasi dapat ganito ang gawin ng mga pastor. Tumulad kay Pablo. Tumulad sa kanyang mga kasama na sa kabila ng persecution, sa kabila ng mga nangyayari sa kapaligiran, hindi nakipagkompromiso. Araw-araw nangangaral ng Ebanghelyo. Araw-araw nangangaral ng mga dapat ipahayag sa mga tao. Tapos si pastor, once a week lang, puro pa patawa. Puro pa kwentong walang kwenta. Ano aasahan mo? Tumatanda nga mga mananampalatayang Pilipinong Kristiyano, walang alam eh. Tumatanda nga yung mga mananampalatayang Kristiyano, taga-simba lang linggo-linggo, and yet, walang pagbabago sa buhay. Because what the pastor is preaching is not really the gospel of the Lord Jesus Christ, but garbage. Tingnan natin kung anong kaguluhan ang nangyari sa verses 24 and 25. A silversmith named Demetrius, who made silver shrines of Artemis, brought in a lot of business for the craftsmen there. He called them together along with the workers in related trades and said, "You know, my friends, that we receive a good income from this business." So, dito makikita natin isang taong pinangalanan, ang pangalay Demetrius. Kung ang ibinebenta ni Demetrius ay droga, lahat nakikinabang sa droga yung city. Kung ang ibinebenta nito ay illegal na gamot o kung anuman, halos lahat ay nakikinabang. Pero dito, ang binabanggit, ang ibinebenta ni Demetrius ay silver shrines ni Artemis. Si Artemis ang diyosa ng mga taga-Epeso. May malaking ribulto si Artemis doon at meron siyang dambana kung saan siya ay sinasamba. At ang pagbebenta ng mga ribulto, larawan ni Artemis ay profitable income ng mga gumagawa nito. So itong si Artemis, siya yung pinaka-godfather siguro ng pinakamalaking businessman dito. Ipinatawag niya yung kanyang fellow businessmen. No? At anong sabi? He gathers them and warns them that their business is in danger because there is this Paul and his company preaching. No? Ano yung pinipreaching na Paul? Na yung mga Diyos-Diyos ang gawa ng kamay at mga ribulto'y hindi tunay na Diyos. Mamaya matatalakay natin yan. Ano po? So, because of the preaching of Paul, the business of the city is now in danger. Anong application natin dito, mga kapatid? Tandaan, whenever people become converted, sinful industries suffer. Amen? Yan po ang totoong dapat mangyari. Ang isang magnanakaw, katulad ni Sakeo, isinoli ang kanyang ninakaw. Yung si Levi na naging Matthew na dating maniningil ng buwis, nagretiro, tumigil sa kanyang gawain. Makikita natin ang conversion. Yung babae doon sa well, sinabihan ng Panginoon na ikaw ay merong maraming asawa, magbago ka. Hindi po pwedeng makatagpo ang Panginoon and yet walang mangyayaring pagbabago. People become converted and sinful industries will suffer. Kagaya sa panahon natin ngayon, mga asawang mahilig sa pornografiya, titigil na doon. Mga sugarol, titigil na ron. Dating drug addict, titigil na ron. Mga manipulative na preacher at prosperity preachers, titigil na sa gawain yon because of the gospel. Pero kung walang nagiging pagbabago, isa lang ibig sabihin, hindi nila tinanggap ang totoong ebanghelyo at hindi nila totoong tinanggap si Kristo bilang Panginoon. Kasi ang realidad, mga kapatid, the gospel disrupts sinful economies. Can we say amen? Hindi po tayo naniniwala sa realidad na ang bayan ay totoong bubuti. Hindi po mangyayari yon na ang isang bansa ay titino at magiging langit dito sa lupa. Hindi na po mangyayari yon. Prophecy naman yun eh. The end times will be very, very bad. Yung po ang realidad.
walang magiging matinong bayan. Because the heart of human are evil and will continue to become evil unless the Lord change the heart. Yun ang realidad. At ang realidad, marami naman talaga ang mapapahamak. Marami ang pupunta sa impyerno dahil ang sabi na nga ng Panginoon, napakaluwang ng daan at maraming pupunta ron. Nasaan ang pagtino? Wala. Pero ang ipinipreach ko ngayon ay ang katotohanan, ang realidad na ang taong ma-encounter ng Panginoon, ang taong ililigtas ng Panginoon, imposibleng hindi magbabago. Yun lang po ang gusto kong sabihin. And if you are a believer and formerly you live an ungodly life, you are living a sinful life, and then the Lord found you, then imposibleng walang magiging pagbabago. Kaya ano sabi ni Demetrius sa verse 26? And you see and hear how this fellow Paul has convinced and led astray large numbers of people here in Ephesus and in practically the whole province of Asia. He says that gods made by human hands are no gods at all. So tingnan niyo po si Pablo. Maraming naiimpluwensyahan ng gospel. Ang akala lang nitong si Demetrius, si Pablo ang gumagawa nun, pero si Paul ay instrument lamang ng Panginoong Diyos. Ang Diyos ang gumagawa at merong pagkilos sa buhay ni Pablo. At si Demetrius, sinamarize niya ang mensahe ni Paul. Ang mensahe ni Paul, man-made gods are no gods at all. Mga minamahal na mga kapatid, ito po yung summary of biblical theology. Man-made gods are no gods at all. Paul the Apostle preached monotheism. He was preaching the sovereignty of God and the futility of human idols. Ipinakikita rito na walang Diyos, kung hindi ang Diyos na makapangyarihan, isa lang. At ang mga gawa ng kamay ay hindi kailanman Diyos. Biblical theology emphasizes that God alone is Creator and Lord. He does not need to be carried. He does not need to be crafted. He does not need to be improved. Can we say amen to that, mga kapatid? Kaya dito galit na galit si Demetrio. Hindi dahil deboto siya kay Artemis. Hindi dahil talagang nananampalataya siya kay Artemis. Kung hindi, negosyo niya si Artemis. At maaapektuhan ang kanyang hanap buhay. Let us go to verse 27. There is a danger not only that our trade will lose its good name. Yung nga yung inunan niya eh. May panganib na ang ating negosyo ay mawawala. Tapos siningit niya, hindi lang yon kundi yung templo ng ating Diyosang si Artemis. Mawawala ng madidiscredit. At yung Diyos-Diyosan o yung Diyos nating si Artemis ay madidiscredit din. Na siyang sinasamba sa buong probinsya at Asia at ng buong mundo. Mawawalan siya ng kanyang divine majesty. So, eto yung kinatatakutan ni Demetrius. And he revealed that to the people. Una, sabi niya, loss of profit. Our trade will be in danger of losing. Pagkatapos, mawawala ng social influence. And then, loss of religious dominance. Yan ang mga kinatatakutan, mga kapatid, ng mga taong nagkukunwaring relihiyoso, nagkukunwaring makadiyos, subalit hindi totoo. Mawawala ng pakinabang, mawawala ng social influence, mawawala ng religious dominance. Demetrius pretends to defend Artemis, but he is really defending his wallet, his business. Amen? Kaya madalas nating nakikita
idolatry often hides behind religious language. Amen? Now, let us go to verses 28 to 34. Ano ang nangyari? The city in chaos. Verse 28, ano sabi? When they heard this, they were furious and began shouting, "Great is Artemis of the Ephesians." Yan ang sigaw nila. Ano po? They shouted, "Great is Artemis." And this is not genuine worship. It is just a mob religion, emotional noise, hiding spiritual emptiness. Kaya yung mga taong nagsigawan nung sinabing palalayain si Barrabas at si Kristo ipapako sa krus, ganun din yung crowd na yon. Mga crowd na hindi naman nalalaman ba't sila nandun, hindi nila naiintindihan ano yung kanilang isinisigaw, pero nakikisigaw lang sila. But that is not genuine worship. Amen? People defend their idols with passion because their identity is attached to them. Hindi yung totoong pagsamba, pero naka-attach yung kanilang integridad doon at ang city ng Epeso attached sa pagsamba kay Artemis, kaya idinidepensa nila ito. Verse 29. Soon the whole city was in an uproar. The people seized Gaius and Aristarchus, Paul's traveling companions from Macedonia, and all of them rushed into the theater together. So the city erupts into confusion. Dinampot si Gaius, si Aristarchus, and ano nangyari? Dinala sila sa theater para sila ay imbestigahan, akusahan, at kung ano-ano pang gagawin sa kanila doon. Ano pong makikita natin dito, mga kapatid? Makikita natin ang realidad na if you are following Christ, following Him means risking suffering. Kaya yung iba ayaw tumindig eh. Kaya yung iba ayaw mangaral, ayaw maakusahan ng kung ano-ano. Yung mga nasa social media na naghahanap lang ng mga followers, naghahanap lang ng kita sa mga social media account, hindi sila nagsesermon ng mga bagay na hindi magugustuhan ng tao. Kaya if you will look at social medias of pastors and preachers, yung mga magaganda lang ang kanilang sinasabi. Yung mga nakaka-encourage ang kanilang ipinapahayag. Kahit po maubusan ako ng tagapakinig, hindi magbabago ang TNP, yung tono ng TNP, yung paraan ng TNP, at kung anong ipinapahayag ng Biblia, yon ang ipapahayag ng TNP. I will not change the manner I preach just to satisfy people of their itching ear want to hear. Si Paul, they know the risk. Si Gaius, they know the risk. Si Aristarchus, alam nila isang araw huhulihin sila. Pero hindi sila tumigil. Christians are sometimes dragged into cultural hostility just for being faithful. Amen? Then verse 30. Paul wanted to appear before the crowd, but the disciples would not let him. Dahil hinuli yung kanyang mga kasama, hinuli yung kanyang mga kaibigan, gustong sumama ni Pablo. Hulihin nyo na rin ako. Kung anong gagawin ninyo sa mga kaibigan ko, to my fellow disciples, gawin nyo rin sa akin. Pero dito, mga kapatid, wisdom sometimes means not rushing into danger. Pinaalalahanan si Pablo ng mga disipulo at sinabi sa kanya, huwag kang pumunta doon. Pero si Pablo, kilala nyo naman yan, patay kung patay. Basta sa katotohanan, hindi niya kinatatakutang ibuwis ang buhay. Sa kanya natin narinig yung katagang, ang mabuhay ay si Kristo, ang mamatay ay pakinabang. Kaya kailangan ng mga kukumbinsi sa kanya para wag siyang pumunta ron. At makikita natin sa verse 31,
Even some of the officials of the province, friends of Paul, sent him a message begging him not to venture into the theater. So mga opisyal na po yan ng bayan. Mga leader na po yan ng bayan. Hindi po yan mga believers. Kaibigan lang yan ni Paul. Kasi alam naman natin si Paul, di po ba? Tent maker siya. Negosyante rin siya. At may mga city officials, may mga city of the province na naging connected sa kanya, not in a religious term, na nagpahayag ng mensahe, nagpadala ng balita na huwag ka nang pumunta doon. So even government officials, as Asiarchs, who were friendly to Paul, urged him not to go. Ano pinapakita nito mga kapatid? Ibig lang sabihin, si Paul had a good testimony. Even unbelievers respected his character. And Christians can influence society by living with integrity. Meron yan si Paul. At dahil meron siyang integridad kahit hindi mananampalataya, gustong iligtas ang kanyang buhay. Amen? Now, verse 32. The assembly was in confusion. Some were shouting one thing, some another. Most of the people did not even know why they were there. Nakita niyo po mga kapatid, ang daming tao doon, marami doon nandun, pero hindi alam ba't sila nandun. Yung iba sumisigaw ng ganito, yung iba sumisigaw ng ganito. Katulad lang ng rally ng Iglesia ni Cristo yan nung nakaraang mga linggo. Nag-start pala nung linggo, sabi nila 3 araw, pero 2 araw lang, nag-uwian na. Bakit? Kasi iba-iba sigaw. Sabi nung spokesperson ng Iglesia ni Cristo, wala kaming planong patalsikin ng gobyerno, wala kaming sisigaw na tanggalin ng presidente, pero tumayo yung Amy Marcos na kanilang pinatayo na sinasabing mag-resign na yung kanyang kapatid dahil yung kanyang kapatid ay drug addict mula pa noon. O di magkaiba sigaw. Alin ba ang paniniwalaan? Alin ang totoo? So parang dito rin yan. Maraming mga nandun, di na maalam ba sila nandun. Yung iba doon, ayakag lang dahil Iglesia ni Cristo, pamparami. Yung iba doon, nagpahayag na ang kanilang isinisigaw ay para lang sa issue ng korupsyon. Pero yung iba doon, nandun, dahil gustong pababain ang Pangulo ng bansa. The assembly is confused. Many don't even know why they were there. Mga kapatid, inang realidad, idolatry produces confusion. It is only the gospel that produces clarity. Ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, ang pagsunod sa dikta ng emosyon galing sa galit at poot na hinihikayat ng mga tagapanguna, magdadala lang ng confusion. Pero kung ikaw ay tunay na mananampalataya, alam mo na ang bunga ng ebanghelyo ay pagbabago sa puso ng tao. At ang isa sa magiging pagbabago niyan ay ang pagiging masunurin sa batas. Amen? Now let's go to verse 33 to 34. The Jews in the crowd pushed Alexander to the front, and they shouted instruction to him. He motioned for silence in order to make a defense before the people. But when they realized he was a Jew, they all shouted in unison for about 2 hours, "Great is Artemis of the Ephesians." Now, makikita natin dito, a Jewish man named Alexander tried to explain. But when the crowd realizes Hudyo rin pala ito, they shout again for 2 hours. At ang sigaw, "Great is Artemis of the Ephesians." Their shouting reveals spiritual blindness. When truth is rejected, mga kapatid, noise increases. That's the reality. Kaya,
Malibang ang Diyos talaga ang kumilos. Kahit na magngangawa kayo ng magngangawa sa magnanakaw pa rin yan. Kahit na magngangawa kayo ng magngangawa sa mga corrupt na politician, corrupt pa rin yan. The more na iyong kino-confront ang kasinungalingan, lalo yang mag-iingay, magdepensa, gagawa ng propaganda at lalo nilang ididepensa ang kanilang mga kasamaan. This is the world, loud but empty. Yan ang mundong meron tayo ngayon. Tanggap na ang kasinungalingan, tanggap na ang pagnanakaw bilang normal, SOP na nga ang tawag, and we cannot do anything about it. Only God, by His gospel, can change the heart of a person. Kaya ang panalangin ko na lang lagi, Panginoon, sana po dagdagan mo yung mga totoong Kristiyano sa Kongreso, sa Senado, at yung mga siguro Kristiyano naman kasi ang tatagal na nilang nagsasabing Kristiyano na sila. Meron pa nga isang obispo sa Kongreso. Bigyan mo talaga ng pagbabagong puso at manindigan sa totoo. Hindi yung kung saan lang sila kumampi at kung ano ang partido nila, doon sila loyal at hindi sa'yo. Ang prayer ko po ganun, sana yung totoong Kristiyano ay manindigan sa kanilang pagiging Kristiyano. Pero nakakalungkot, pag nandun na sa posisyon, ang pinoproteksyonan na hindi ang kanilang integridad, hindi ang pangalan ng Panginoong Hesukristo, ang pinoproteksyonan na ay ang pangalan ng kanilang partido at ang kanilang political agenda. Saksakan ng lungkot dahil ito ang nagaganap sa sarili nating bansa. Biblical theology teaches that God restrains evil through civil authority. At makikita natin yan mga kapatid sa susunod na mga talata. God uses common grace to restore order. Verse 35 to 36, yung city clerk quieted the crowd and said, "Fellow Ephesians, doesn't all the world know that the city of Ephesus is the guardian of the temple of the great Artemis and of her image, which fell from heaven? Therefore, since these facts are undeniable, you ought to come down and not to do anything rash." Mabuti na lang, may mga kahit papaano logical na mga taga-pinuno ang bayan. Ano nga naman ang mangyayari? 2 oras ng sigawan na sinisigaw ng mga tao. Great is Artemis of the Ephesians. For 2 hours. Kaya ang sabi ng city clerk, alam na naman ng buong mundo yung isinisigaw ninyo. All the world knows that. And it is undeniable na yang si Artemis ay nalaglag galing sa langit. So dito po parang ipinakikita sa atin kung saan nagmula yung rebulto ni Artemis na yun Katulad din po yan ng mga rebulto ng maitim na Nazareno. Alam niyo ba kung saan galing yung maitim na Nazareno? Lumutang po yun sa dagat, napulot, kulay itim. At nung pong napulot ito na maitim, ginawa po yun. Yun po yung naging patron ng Maynila. Ito si Artemis, ganun na ganun din yan. Sabi po nung city clerk, nahulog galing sa langit. Hindi natin alam kung saan ang galing na langit yun. At napulot, ginawan Diyos ngayon ng Epeso. The same. Hindi nagbabago ang mundo. Hindi nagbabago paano nagkakaroon ng mga sinasambang Diyos. Have you seen the movie na Gods Must Be Crazy? Yung si Nixo, yung African, na yung bote ng Coca-Cola nahulog sa aeroplano, bumagsak doon sa tribo ni Nixo. Ano ba ginawa nila doon sa bote? The same. Sinamba nila. Pinag-agawan at iyon ay kinilala nilang galing sa Diyos. Ganon din ito. Kaya dito, common sense, ang sabi po nitong city clerk, kilala naman natin yan Alam naman natin yan si Artemis talaga Diyos yan na galing sa langit. Tumahimik na kayo. These facts are undeniable. Sino ba nagsasabi sa inyo at kumokontra sa inyo?
You ought to calm down and not do anything rash. So the city clerk, the highest local official, quietly calms the crowd. He appeals to logic and legal procedure. Alam niyo po, dito makikita natin, God uses common grace or even government, order, to restrain sin and prevent violence. Buti pa nga dito napigilan ng city clerk ang pagpapatuloy ng ingay at ang pagpapatuloy ng gulo. Ito yung binabanggit ko kanina. Ang biblical theology nagtuturo na ang Diyos kayang gamitin kahit ang hindi mananampalataya para sa kaayusan. Amen? Now let us look at verse 37. You have brought these men here, though they have neither robbed temples nor blasphemed our goddess. Yung city official, pinagtanggol pa si Paul at ang mga mananampalataya. Dinala nyo ang mga taong yan, hindi naman nila ninakawan ng templo. Hindi nga nila nilapastangan si Artemis. These men neither rob temples nor blaspheme your goddess. Christian should be known for that. Yung mananampalataya, hayaan nating ang hindi mananampalataya ang magtanggol sa atin. Hindi yung tayo depensa ng depensa sa ating mga sarili. Hayaan nating ang iba ang dumipensa sa atin sapagkat alam natin sa puso natin wala tayong ginawa na dapat nating ikapahamak. Hindi dapat violence or disrespectful behavior. Lungkot na lungkot ako dun sa pahayag ng leader ng JIL, si Eddie Villanueva. Dahil binabanatan yung kanyang anak sa pagiging corrupt sa General Assembly at sa simbahan ng JIL. Nanakot pa. Tinatakot pa yung mga nag-akusa na paparusahan daw ng Diyos at kung ano-ano sumpa ang mga sinasabi. Depensa ng depensa. Kung talagang walang pagnanakaw na ginagawa, hayaan yung ang Diyos sa pamamagitan ng ibang tao at ng batas ang magpatunay na wala talagang ginagawang kasalanan. Amen? Dahil sa kangangawa ni Joel Villanueva, yan tuloy, lumalabas talaga na guilty. Si Jingoy Estrada, ngawa ng ngawa, guilty. Buti pa nga si Bong Revilla, hindi na lang nagsasalita. Alam na natin magnanakaw din yon. Dahil nakakulong na yun dahil doon. Christians should be known for peaceful conduct, not violence. Si Jesus nga, sinaway niya yung Son of Thunders Si James and John. Dahil ano sabi ni James and John? Pababaan na natin ang kidlat itong bayang ito. Gunawin na natin sila. Can you imagine that? Pero hindi ganun ang mga attitude ng mga mananampalataya. Hindi dapat gano'n ang ginagawa. Verse 38 and 39. If then Demetrius and his fellow craftsmen have a grievance against anybody, the courts are open and there are proconsuls. They can press charges. If there is anything further you want to bring up, it must be settled in a legal assembly. Noon pa man, hanggang ngayon, ganon ang proseso. Kung may demanda, idemanda. And let the court settle the scores. Sinabi niya kay Demetrius to follow lawful process. Take disputes to the court and not to the streets. The street is not the place to discuss disputes. Alam nyo na, mga mananampalataya, buti pa nga ito Itong clerk of court na to, hindi naman ito mananampalataya, alam ang tama This reminds us, Christians do not advance the gospel by force. Truth doesn't need riot.
God is sovereign even over government system. Buti pa nga, hindi mananampalataya. Alam ang gagawin yung mga mananampalataya nakakalungkot. Verse 40. As it is, we are in danger of being charged with rioting because of what happened today. In that case, we would not be able to account for this commotion since there is no reason for it. So the clerk warns that Rome will hold them accountable for the riot. And fear of Roman discipline calms the crowd. Tumahimik sila sa takot. Dahil nga, magdadating ang mga sundalo pag hindi nila pinigil yung kanilang kaguluhang ginagawa. Kaya verse 41, after he had said this, he dismissed the assembly. He dismisses the assembly. The riot ends not through violence, but through God's providential restraint. Amen? So, ano po yung theological themes ng ating pag-aaral ngayon? Reviewin lang natin. Una, the gospel confronts idols. Preach lang mga kapatid. Patuloy lang mangaral. Patuloy pahayag ang katotohanan. And God alone deserves worship. Idolatry affects culture and economy. At sa Pilipinas, hindi lang mga ribulto ang idolo ngayon. Ina-idolize ang pera sa pagkagahaman at sa pagiging sakim sa posisyon. Take note that sin is never purely personal. Idolatry affects the culture and economy. Third, common grace governs the government or governs the world. Ginagamit ng Diyos ang gobyerno para pigilin ang kasamaan. Pangapat, true religion is peaceful. Christian stands for truth without resorting to worldly tactics. Anong kaibahan ng mundo o ng Kristiyano sa mundo? Kung yung ginagawa ng mundo, ganun din ang gagawin ng mga Kristiyano. At panlima, the sovereignty of God protects His people. Even in chaotic moment, still God is in control. Amen? Now, here's my application points. 1. I-examine ng bawat isa ang kanyang sariling idol. What are the Artemis shrines in your heart? Money, pride, comfort, or recognition? 2. Expect opposition when Christ transforms lives. The gospel disrupts sinful patterns and some will resist. Matutuwa ba yung mga kasino kapag na-born again ka? Hindi. Kasi pag ikay na-born again, hindi ka na pupunta sa kasino. Matutuwa ba ang nagbebenta ng drugs at ng mga alak kung ma-born again ka? Kasi hindi ka nabibili ng mga bagay na yon pag born again ka na. So it will affect. It will disrupt sinful patterns. I-expect mo na may opposition kapag hindi mo na ginagawa yung mga bagay na dati mong ginagawa. Third, live with integrity like Paul. Even unbelievers respected him. Fourth, rely on God's providence in times of chaos and in times of kaguluhan. God is sovereign even when the world is loud and confused. And the last, proclaim the gospel boldly. Tandaan, man-made gods are no gods at all. Only Christ can save. Amen? So bilang conclusion, Acts 19:23-41 teaches us that the gospel is powerful enough to shake cities, shake economies, and shake the heart of individual. When Christ is exalted, idols fall. And though the world may respond with noise, may respond with chaos or anger, God's sovereignty and God sovereignly protects His church and advances His kingdom. Mga kapatid, may we be faithful like Paul. May we be bold in proclamation
May we be wise in danger, and may we be confident in the sovereign God who rules over all. Narito po ang ilang reflection question para sa mga Bible studies. 1. What idols does the gospel expose in my personal life? How have I reached when the gospel confronts my comfort or lifestyle? What economic or cultural idols exist in my community today? And the last, how can I imitate Paul's boldness while maintaining peace and integrity? Pagbulay-bulayan niyo po ang mga katanungan at naway makatulong sa inyong mga discussion. Tayo po'y tumungo, tayo po'y manalangin. Heavenly Father, we thank you for your word that shines light into the darkest places of our hearts and even in our communities. Lord, as we reflect on the events in Ephesus, reminds us that you alone are God and that all idols, whether made by hands or formed in our hearts, they are all powerless before you. Father, give us the courage of Paul, the consistency of his witness, and the humility to trust your sovereign hand, even in times of chaos. Tulungan mo kaming manindigan when your truth confronts the world around us. Tulungan mo't bigyan kami ng lakas to live in integrity, so that even unbelievers may see Christ in us. Durugin mo ang mga idols ng aming mga buhay. Linisin mo ang aming mga debosyon. At gamitin mo po kami, Panginoon, to bring your transforming gospel to our families, workplaces, and even the city where we are in. We rest in your providence, knowing that you rule over every event, every authority, and every circumstance. To you alone be the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga, dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless mga kapatid. See you again tomorrow.